Magandang araw sa bawat isa. Ayan. So, kung makikita natin, no, tingnan mo yung mga katabi nyo. Tapos, sabihin nyo, hi! Kamusta ang bakasyon? Para dun sa nagbakasyon, pero kung hindi kayo nagbakasyon, kamusta pa rin kayo? So, medyo, lapit tayo sa unahan, no? Medyo i-fill up natin yung space in front. Probably yung iba, nasa bakasyon pa iba, ngayon pa lang pauwi, mga gano'n, di ba? Because, it's the first Sunday of November. O, Pasko na. No, Pasko na. Kakatapos lang ng All Saints Day. Pasko na agad yung nasa isip natin. Ako lang pala. Pero yan, no? So, it's great, no? Because God is with us. Sabi nga, Emmanuel, God with us, no? Si Jesus yon. So, inaayahan ko na tumayo. Tumayo, tayo tayong lahat. Everybody stand up. Tapos bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoong Jesus. Amen! God is here. He is with us. Hallelujah! Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Jesus be revealed. Oh. Open our eyes. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus be revealed. Oh. Gusto ko marinig. Sabihin nga natin. Sige, let me hear you sing it out. Lakasan natin natin. Isa pa. Gates, Lord, reveal your glory. Open the nations. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Open the Cry out, pour out your spirit, Lord. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. Jesus be revealed. Sabay-sabay. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to
God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Oh, let me hear it out. Sige, lift natin yung ating boses, yung ating tinig sa ating Panginoon. You are holy. You are worthy. You are mighty, O Lord. Holy, holy, holy are you. Come on, people of God, lift up your voice. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, shout it out. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Hallelujah, holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Oh, Truly, God is here and He is faithful. Amen. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Wake of day. He is here. He is within us. Wake within us. Let the fire burn in our hearts right now. Wake of day. In hope we rise. To sing your name. We lift our eyes. Tune our hearts to your beat. Where we walk, there you be. With Fire in our eyes, our lives alive. your love unstained, blazing out. The streets will grow forever bright. Your glory's breaking through the night. Will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Once more. Break of day, in hope we rise. Break of day, in hope we rise. Speak your name, we lift our eyes. Tune our hearts to your beat.
fire in our eyes, our lives alight. Your love unsaved is blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shine through me every day. Within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Forever, sabihin natin, forever, forever in your love. Yan, ulitin natin yan, ha? Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Saba! Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in the night, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, shine through me every day. Praise your name, O Lord. You are holy and loving forever. Wake within me. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me. You're in my heart forever. Oh Lord, you wake within us, and you are in our hearts forever. We praise your name, oh Lord. You are Yahweh. Hallelujah. Let's continue to declare the name of our God. He is Yahweh. He is Rapha, our great healer, Jehovah Rapha. He is Elohim, our creator God. He is El Shaddai. He is the God Almighty. Oh, hallelujah. He is Adonai. Continue to let the presence of our God fill this place. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai will manifest Himself. Once more, Yahweh. Ulitin lang natin the names of our God. Yahweh, He is Jehovah Rapha. He is Elohim. He is El Shaddai. Shaddai. He is Yahweh Jireh. Jireh. Adonai. Adonai will manifest Himself. Once more, Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. If we worship, He will manifest. Oh, if we worship, He will manifest.
we call him, he will manifest. If we seek him, he will manifest. If we worship, he will manifest. If you worship, he will manifest. If you call him, he will manifest. If you seek him, he will manifest. Once more, if you call him, if you worship, he will manifest. He will manifest. If you seek him, he will manifest. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. come on, people of God, continue to lift up the name of Jesus. Oh, let it fill your hearts with fire in your hearts, fire in your spirit, fire in your bones. For He is God. Siya ang Diyos na buhay. He brings forth His glory and His power. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Yeah, yeah. Let your presence come and saturate every part of us. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit, Let your spirit, Lord, please move within. Fill us once again. We need you, God. Oh, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry. Lord, cry out for your hunger for God. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Lord, oh Lord, come like a fire. Fall like fire, oh God. Flood us with your spirit, oh Lord. You are King of kings and Lord of lords. Fill us and overflow us. Oh, let there be desperation in your cry to God. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I. Come like a wind. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Jesus, I'm desperate for you. Come on, sing it out. Jesus, I'm Lord, we're hungry for you. For you. Jesus, we're longing. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are. Jesus, I'm desperate.
for you. Jesus, we're longing. Are longing for you. Lord, you are all I want. Come like a flood. Oh, come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like a wind. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Sing out the name of Jesus. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. He will manifest Jireh. He will manifest Rapha. He will manifest. He will manifest Yahweh. He will manifest Jireh. He will manifest Rapha. He will manifest. He will manifest. Declare it, declare it. Yahweh. He will manifest Jireh. He will manifest Rapha. He will manifest. He will manifest Yahweh. He will manifest Jireh. He will manifest Rapha. He will manifest. He will manifest Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, manifest, oh God, Adonai will manifest himself. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Declare the name of God, Yahweh. Yahweh, God, you are our healer. You are our creator. You are Almighty God. You are our provider. You are God of all. will manifest himself. Yahweh. On. Adonai will manifest himself. If we worship, he will manifest. If we worship, he will manifest. If you seek him, he will manifest. If you seek him, he will manifest.
worship, If you worship, He will. if you call Him, He will manifest. If you seek Him, He will manifest. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. oh Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest. sige ulitin lang natin, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. come on, lift your voice to our God, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, oh manifest. You are Yahweh, you are Yahweh Elohim, you are Yahweh Adonai, you are Yahweh Jireh, you are Yahweh Shammah, you are Yahweh Rapha, you are Yahweh Makadesh, our great healer, our provider, our great banner, our victory, O God, our Savior, baptizer, and coming King. You are the Lord. You are the King of Kings and Lord of Lords. And we thank you, O God. We thank you for you are our God. You are Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you sa araw na ito. Tinataas namin ang iyong pangalan. Nagpapakumbaba kami sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy po kayo mangusap sa amin, mga kaluluwa at spirito. Patuloy niyo po i-prepare yung aming mga puso as we hear your word. Lord, right now, we really are desperate and hungry for you. And we want you to be continuously dwelling in our midst. We pray, O Lord, that your guidance will be with us all the days of our lives. We want to dwell in your house forever. And you are our God. We thank you, O Lord. You are our King of Kings and Lord of Lords. We pray for the victory, all the glory and honor and praises to your name. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Pag-uusapan po kasi natin ngayon ay ang tema ay remember o remembering. Sabi nga ay, yung title po natin ay Remembering Your Creator. Alam niyo po ba ang meaning ng undas? Actually, ang celebration ng undas hindi pare-pareho.
May nagsiselebrate ng November 1, may nagsiselebrate ng November 2. Kasi pag sinabi po natin All Saints Day, sabi naman ng iba, All Souls Day. Ano? Sa Angono, 2 ang kanilang celebration. Diyan sa Angono, Rizal. So, 2 yung kanila. Merong All Saints Day, merong All Souls Day. Hindi ko po alam kung ano yung tama sa dalawa. Pero alam niyo po ba kung bakit nagsiselebrate ng Undas? Okay, ganito. Pag may namatay tayong mahal sa buhay, nagsiselebrate po tayo ng death anniversary nila. Parang sineselebrate natin yung birthday nila, pero 1 year lang usually ginagawa natin ano? Pagbababa daw ng luksa, pero hindi ko po alam kung saan. Tradition. Wala naman sa Bible yon, tradition. Pero, ang tanong sa akin, may nagtanong, Pastor, masama bang nag-celebrate yung death anniversary? O alalahanin yung araw ng kamatayan? Ang sabi ko ay hindi naman nagsasabing, wala naman pong kinalaman sa kaligtasan ng tao. Okay. Nagiging mahigpit lang po tayo sa pagsiselebrate pag may kinalaman sa kaligtasan ng tao. Halimbawa, ganito. All Saints Day, di ba uso yung Halloween party? Sino sa inyo ang tuwan-tuwa ng inyong anak ay sinusuotan ng Halloween noong mga sungay, noong mga costume ng Halloween? Pag ginagawa nyo yan, you are inviting devils to your children. Ina-allowed mo sila para ba binubuksan mo yung gate para possessin sila ng devil spirit. Kaya sa atin, di natin ini-encourage yun. Okay, mag-celebrate Christmas party. Wala naman din sa Biblia yung Christmas party. Pero nagsiselebrate tayo, di ba? Pero maging maingat din lang po kayo kapag kung ano yung mga ginagamit ninyong costume sa inyo, yung isinusuot nyo sa katawan nyo. Kasi kapag pinag-aralan nyo po yung occultism, there are times nag-open tayo ng door para dun sa mga devil spirits. Minsan ini-invite natin sa bahay natin, minsan i-invite natin sa ating sarili. Kaya kung nagpaplano kayo ng inyong mga anak suotan ng mga costume ng Halloween, please, huwag niyo pong gagawin. Ano? Minsan tuwan-tuwa yung, yung trick. Ano ba yung trick or? Oh, yan. Trick or, basta yun na yun, basta yun. Ano? Tapos mga naka-costume po yung mga bata. So, wag pong gawin. Okay. Pag po sinabing All Saints Day o All Souls Day, o pag sinabi mong nagsiselebrate ka ng tinatawag na death anniversary, hindi naman talagang masama. Kasi ang ibig po lanong sabihin noon, ang ibig pong sabihin kapag nagkakaroon ka ng death anniversary, ang inaalala mo ang iyong mahal sa buhay na nawala, umuwi na sa piling ng Diyos. Ang kanya pong inaalala po doon lahat ng kanyang kabayanihang ginawa. Lahat ng magagandang ginawa, lahat ng sakripisyong ginawa. Para bang yung mga bayani natin, di ba sineselebrate natin? Hindi nyo napansin, sineselebrate natin yung araw ng kamatayan sa kanila, hindi yung birthday. Nakuha nyo? Di ba? Bibihira ata nagsiselebrate ng araw ng kapanganakan sa mga bayani. Usually, yung November 30 ayan, Bonifacio Day. Ibig sabihin, kapanganakan ba yan, kamatayan? Kamatayan, ano? Kamatayan ba, kapanganakan? Ano ba tama? Kamatayan, kapanganakan? Yung Rizal Day, yung December 30, ano yon? Kamatayan din. O, yan. Bakit? Kasi ginagawa natin yon dahil inaalala natin ang dakilang bagay o ang mga bagay na mabuti, ang mga sakripisyo ng mga bayanin natin. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Pag nag-celebrate ka ng death anniversary sa iyong magulang, inaalala mo yung sakripisyo ng magulang mo o ng mga mahal mo sa buhay. Yung kanila. Yun po yung ibig sabihin, remembering. So mahalaga po yung word na remember kasi ito ay nasa Biblia. So ito yung pag-uusapan natin ng konti po ngayon. Ano? So ang atin pong teksto ay nasa Ecclesiastes chapter 12.
beginning verse 1 to 14. Pero babasahin ko po ay ilan lang kasi masyadong mahaba eh. Alam niyo po, napakagandang basahin ng Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes, mababasa niyo dyan yung maraming bagay kayo nang mababasa. Diyan niyo din sa Tagalog, diyan niyo din mababasa yung tinatawag na untimely death. Di ba meron tayong tinatawag na untimely death? Mababasa niyo yun sa Ecclesiastes. So, yun, yung tinatawag natin. Okay, note. Sabi ng verse 1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Verse 2, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain, and when the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, and when the grinders cease, because they are few, and those looking through the windows grow dim, and when the doors to the street are closed, and the sound of grinding fades, when people rise up, and the sound of words, but all of the songs grow faint, and when people are afraid of heights and of dangers in the streets, and when the almond tree blossom and the grasshopper drag itself along, the desire and longer is stirred, and the people go to their eternal home. Note, and then people go to their eternal home, and mourners go about the streets. Remember him before the silver cord is revered, and the golden bowls is broken. Before the pitchers is shattered at the spring, and the wheel broke at the well, and the dust returned to the ground it come from, and the spirit returns to God who gave it. And meaningless, says the teachers, everything is meaningless. Ang word po dito, ang keyword sa aking binasa, ang keyword po ng chapter 12 ay remember. Sa lahat ng yon, ang ibig sabihin, alalahanin mo ang may lalang sa iyo bago dumating, bago maging huli ang lahat. So hanggang 14 po yan, mahaba dyan eh. Tapos pagdating doon sa huli, judgment. Okay. Pag sinabi mo po nating word na remember, sabi doon, remember, ang ibig pong sabihin niyan ay service. It means action. May gagawin ka. May action na gagawin. Sabi niya, remember your Creator in the days of your youth. Ibig pong sabihin, habang may oras pa, habang hindi pa ang huli ang lahat, alalahanin mo. Parang ganito yan eh. Kapag malakas ka pa, pag bata ka pa, huwag mo kalimutan yung Creator mo. Diba? Ibig sabihin yung ating paglilingkod sa Diyos. Okay, ganito lang yan. Pag meron tayong magulang, mga nanay, tatay, parents, yung ating mga parents, o mga mahal sa buhay, lolo, lola, yan. Pag buhay pa po sila, doon nyo ipadama yung inyong buong pagmamahal. Doon nyo sila akapin, halikan nyo, sabihan nyo ng I love you, bigyan nyo ng mga gifts. Anything na makakapag-appreciate sa kanila. Bakit? Kasi kapag wala na ang inyong mga magulang, kapag wala na ang inyong parents, kapag wala na ang inyong lolo't lola, kahit halagang 1 milyong ataol pa ang bilihin mo dyan, kahit gaano kamahal na ataol, kahit gaano kagandang bulaklak, kahit gaano kagandang libingan, hindi nila alam yon. Hello? Kahit maglulupasay ka pa dyan sa pag-iyak, hindi na nila alam yon. Tuwing araw ng kamatayan, ipaghanda nyo ng pansit, pampahaba ng buhay, hindi na nila alam yun. Di ba? Hello? Kaya yung simpleng pagsasabi ng I love you, yung simpleng pag-hug sa kanila, pag-kiss sa kanila, yung simpleng pagbibigay ng gifts sa kanila, gagawin nyo yon hanggang buhay pa sila.
Yung na-appreciate nila. Amen? Kasi pagpatay na, ang tawag doon ay pagiging hipokrito. Hello? Nakakita ba kayo nung hinihimatay pa sa pag-iyak? Ay, alam nyo, minsan ako yung ganito eh. Meron akong nakita, ay paglibing kami, grabe, hinihimatay pa. Talagang tuloy yung attention ng tao, napunta doon sa hinihimatay, wala doon sa patay. Sabi ko, bakit hinihimatay? Ay kasi sabi niya, matigas ang ulo niyan. Hindi yan nag-alaga sa kanyang magulang. Binabayaan niya yung kanyang magulang. Tapos ngayon patay na, Tapos sisigaw pa na, sorry po, tay, sorry po. Diba? Nay, sorry po, di ba? Useless. Hanggang buhay, sabi nga, alalahanin mo, pag sinabi pong alalahanin, paglingkuran mo sila, mahalin mo sila. With action. Yun yung word na remember. Action. It meaning serve Him, love Him. Tama? Hello? Nakaka-communicate ba ako? Nasa introduction pa lang tayo. Wala pa ako sa points. Okay. So, word na remember. Sabi nga, remember. Sino ba yung mga taong pwede mong remember your Creator. Alalahanin mo yung mga mabubuting bagay, yung good memories, your parents or loved ones, your friends. Ito pa ang huwag niyong kalilimutan. Alalahanin mo yung taong ginamit ng Diyos para makakilala ka sa Kanya. Hello! Huwag na huwag mong kalilimutan yung taong ginamit ng Diyos para makakilala ka. Bakit? Dahil sa Kanya, nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang tawag doon, siya ang iyong tinatawag na spiritual parents. Hello? Amen? Bisa naalaala natin yung mga taong nagdi-disciple sa atin, yung mga taong nakikare sa atin dahil tayo po ay nagiging matatag, malusog ang ating relasyon, nagpapatuloy tayo sa Diyos, inaalala natin sila. Tama naman yon. But, wala yung discipleship kung walang naunang evangelism. Amen ba? Walang i-disciple kung walang taong nagturo sa iyo at nanguna para makakilala ka sa Panginoon. Hello? Ako, lagi kong binibigyan ng diin yan. Please remember yung mga taong ginamit ng Diyos. Saan mang lugar sila naandoon? Saan mang iglesia sila naglilingkod o ginagamit ng Panginoon? Alalahanin nyo yung mga taong ginamit ng Diyos para makakilala kayo sa Kanya. Kahit malayo sila, simpleng kumusta ngayon. Wala nang problema sa communication ngayon eh. Simpleng text lang, di ba? Pwede na kayong mga mag-video calls, pwede na kayong, ibig sabihin yung communication, napakasimple na lang ngayon. Hallelujah. Yan yung mga, remember, sabi nga sa Bible, ito'y binibigyan, in the Bible sabi, remember in the Bible always implies action. Ibig sabihin yan, keep in mind, bear in mind, retain in mind, learn by the heart. It also includes commitment. Yan pala yung ibig sabihin ng remember. Keep in mind, ilagay mo sa puso mo, di ba? Sa isip mo, huwag mong alisin. Lagi mo silang alalahanin. Includes. So, yung ibig sabihin po, pagka meron kang commitment, kasama yung ito, yan. Pag sinabi mo palang remember, pag sinabi sa Biblia, may commitment. Nung ibig sabihin nun, halimbawa, ang Diyos. When God remember Abraham, di ba, hindi nawala sa puso at sa isipan ng Panginoon si Abraham. Amen? At meron siyang ginagawa. Okay, ganito. Pagka naalaala natin sila, di ba lagi natin silang ipinagpipray? Tama? Okay, yung mga mahal natin sa buhay, pag naalala natin sila lagi, dahil nasa puso natin sila, dahil nasa isipan natin sila, lagi natin silang ipinagpipray. O halimbawa, tatay, nanay. Paglabas ng anak mo sa kalye, paglabas niya, pagpasok sa school, pagpasok sa trabaho, kasabay ang panalangin. Di ba pag nagmano sila, o sige anak, ingat ka, God bless you.
O, di ba? Nagkukuman ka ng blessing, nagkukuman ka ng protection kasi mahal mo sila. Kahit malayo sila, o yung ating mga loved ones, kahit nasa ang lugar sila, pag nananalangin tayo, naalala natin silang ipanalangin. Amen ba? Yun yung ibig sabihin, may commitment tayo, may action tayo, may ginagawa tayo. Pag nangailangan sila, tinutulungan natin sila. Pag nagkasakit, dinadalaw natin sila. O kung kailangan, inaalagaan natin sila. Kasi inaalaala natin sila kasi mahal natin sila. Yun pala yung ibig sabihin ng remembering. Kaya sa Panginoon, ganun din. Kasama sa atin yung paglilingkod. So yan yung sinabi ng Abraham sa Genesis chapter 19 verse 29. He became involved in his life for his good. Sabi nga, when God remembers Abraham in Genesis chapter 19 verse 26, he becomes involved in his life for his good. Ano sabi diyan? So when God destroyed the cities of plain, he remembered Abraham and he brought Lot out of the catastrophe that overthrew the cities where Lot had lived. Imagine ninyo, si Lot, pamangkin ni Abraham. Mahal ni Abraham, para niyang anak. Diba? Para niya itong inampon. Nung naghiwalay sila, si Lot napunta sa, ano yung tinunaw na city? City of, yung Gomorrah and Sodoma at Gomorrah. Pero dahil naalala ng Diyos si Abraham, note ha, naalala ng Diyos si Abraham, iniligtas niya si Lot. Si Lot, pamangkin lang. Pero dahil mahal ni Abraham, then God saved Lot. And kaya lang yung dalawang daughter. Yung kanyang mga anak na lalaki ni Lot at yung kanyang mga manugang hindi naniwala. Kaya kasama silang natunaw. Pero yung dalawang babae na iligtas, tapos yung asawa niya naging haliging asin. At pag pinag-aralan niyo yung history, ang malungkot na kasaysayan lang doon, kasi hindi sila na-train at hindi sila na-disciple, hindi sila napakalaking sa pagkilala sa Diyos, they become the Sodomites. Di ba? Yung dalawang anak ni Lot, sila ay naging Sodomites. Ano yung mga Sodomites? Yan yung mga nagpa-practice ng occultism, yung mga nagpa-practice ng yung dinededicate yung kanilang anak doon sa kanilang Diyos-Diyusan. Ito yung naging mahigpit na kalaban ng Israelites. Pero si Lot, nailigtas. Kaya lang si Lot, hindi kasi na-manage yung kanyang family. Hindi na ituro yung salvation. Naandun kasi sila sa city of Gomorrah. Pero iniligtas ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah because of Abraham. Sabi dito, wag daw po natin don't forget to remember that we, as a human being, are created by the Creator and we are dependent to the Creator. Note, ulitin ko. Don't forget to remember that we, human being, are created by the Creator, our God, and we are dependent to the Creator, sa ating God, sa ating Diyos. Because we are created in God's likeness, we are able to experience and respond to God's fellowship, God's love, God's glory, and God's holiness in Genesis chapter 1, verse 26. Yan. There are three different aspects of image of God in human being. Tatlo ito. Ano? Sabi dito, number one, we possess moral likeness of God. We possess moral likeness of God and we were righteous and holy with hearts capable of loving and wanting to do what is right. Galing, ano? Meron po tayong kakayahan, sabi nga, we possess yung moral likeness of God. Then, meron tayong kakayahan na alamin, na magmahal, at alamin kung ano ang tama at ang mali. Kasi we possess God's holiness. Yung kanyang tinatawag na we are God's moral likeness of God. So therefore,
Remembering our Creator means acting in the way He intended us to act and He created us. Sabi po ay remembering our Creator means acting. Note acting in the way He intended us to act when He created us. Note, anong pong ibig sabihin yan? Dahil tayo nilikha ng Diyos, subject tayo na kung ano ang ating gagawin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Dapat hinihiling natin sa ating Diyos na sa araw-araw ng ating pamumuhay, gumagawa tayo ayon sa Kanyang kalooban. Ayon sa Kanyang pag-iingat, ayon sa Kanyang proteksyon, at inaalam natin ano yung mga bagay na makapagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Diyos. Because we are His Creator. Hello? Tama ba yon? Tama ba? Para bang relationship yan ng parents and children? Ang parents, ginaguide niya yung kaniyang anak, tinuturuan niya, tinitrain niya, ginaguide niya, ginagabayan niya. Di ba? Ganun lang yon. Hindi lahat ng mga gusto ng anak natin ay nagagawa. O ibig sabihin, hindi yung lahat ng gusto ng magulang ay nagagawa ng anak kasi may sarili silang isip, may sarili silang buhay. Sometimes, hindi natin sila kayang i-control, hindi sila kasi robot. Pero anong magagawa ng magulang? Ang magawa ng magulang ay ginagabayan. Ipinapanalangin at ginagabayan. Yan. Kagaya rin ng paggabay ng Panginoon sa atin. Paano tayo ginagabayan ng Panginoon? Simple lang, by reading the Word of God. Kasi sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia, nalalaman natin kung ano yung tama at yung mali. Kung ano yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos, nalalaman natin kung ano yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi magbibigay ng kaluwalhatian through reading and meditating the Word of God. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Amen? Ang Word of God, powerful. Amen? Makikita ang pagiging powerful ng Word of God sa buhay ng tao kung ang buhay ng tao ay nababago. Amen ba? Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Kaya kung ang buhay ng tao ay nababago, meaning ang Word of God may power sa atin. Yun lang po yung ibig sabihin noon. Parang batas ng Republika ng Pilipinas, sabi nga, tayo as a Pilipino, we are guided and protected by the Republic, by the law of the Republic of the Philippines. Pag sabi mo, bawal tumawid, nakamamatay. Tama? O huwag kang tatawid doon kasi nakamamatay. Hello? Ganun lang kasimple yon. Ang Word of God, nagpuprotect sa atin, nagbibigay ng buhay sa atin. Tama ba? Amen? Mainit, ano? Sira yung aircon natin eh. Ano? Wala nang sira yung aircon. Bago mag-anniversary act tayo, sinabi kong dapat na paggawa natin. So, wala na kasing lamig yung aircon. Kaya mainit. Pasensya na kayo. By next week, baka maayos natin. Okay, note. Second, next. He has given us life and the opportunities that come with youth. Sabi dito, we can remember God only by the help of the Holy Spirit. Note, maganda po ito. We can remember God only by the help of the Holy Spirit as we put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. In Ephesians chapter 4, verse 22. And we must do, sabi nga, we must do so before death comes. Ito lang ang medyo mabigat ng konti. Bago daw po dumating ang kamatayan sa buhay natin. Oh no. Ito yung nga yung malungkot eh. Sabi nga, dapat ang tao laging naghahanda. Oh, lagi ko itong binabanggit.
walang taong handa sa kamatayan. Amen? Amen ba? Walang taong handa sa kamatayan. Lagi natin sinasabi, hindi handa ako. No, hindi ka handa. Maaring sabihin, hindi tayo takot. Tama? Maaring hindi tayo takot kasi alam natin, may protected tayo ng kapangyarihan ng Diyos at alam natin, may pupuntahan tayong maganda, uuwi tayo. Malungkot man sa iiwan. Yun lang namang naiiwan ang malulungkot. Yung aalis, hindi naman nalulungkot yun, masaya yon. Pero hindi tayo ready. Lagi kong binabanggit ito. Bakit? Kasi walang taong excited kapag mamamatay. Tama? Tama? Meron ba kayo na taong nakitang excited pag namatay? Ano? Meron ba? Uy, mamamatayin ako bukas, mamaya, meron ba ngayon? Uy, next week, alam mo, let's celebrate, mamamatay na. Meron bang ganon? Actually, we spend a lot para mabuhay tayo. Hinahanap natin kung hanggang maaari yung pinakamagaling na doktor, pinakamagaling na albularyo, pinakamagaling na herbalist. And sometimes we spend a lot, thousands of pesos or even millions of pesos para lang mabuhay. Kasi hindi nga tayo handa. Although sinasabi nating ready na tayo. Hello? Hindi ho tayo ready. Hindi lang tayo takot. Kaya nga umiinom tayo ng gamot eh. Tama ba? Pero sabi ng Biblia, bago dumating yung tawag ng kamatayan, ang masakla po nito, ang malungkot nito, hindi mo alam kung kailan ka i-roll call. So we must be ready. Dapat ka maging handa ka. Kasi nga, dapat paghandaan mo. Kung hindi ka pa handa, lagi mong paghandaan kasi nga hindi natin alam kung kailan ka i-roll call. Merong matanda na, merong bata pa, meron ngang nagtatampo sa Diyos. Nakakita na kayo ng taong nagagalit sa Diyos dahil hindi pa siya tinatawag? Di ba? Merong sasabihin nila, Lord, please, nakabili na ako ng may ataol na ako, may nicho na ako. I-roll call mo na ako, di ba? Pero hindi ka pa tinatawag. Be ready. Next po, sabi diyan, sabi ng verse 22, sabi diyan, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new life created to be like God in true righteousness and holiness. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Put off the old self, the old nature, yung corrupted ng mga kasalanan, and put on, sabi dito, put on the new, ano yan? Anong nakalagay dyan? Put on the new self, created to be like God. Yan po yun. Ibig sabihin, kasama po sa ating paghahanda yon. Yung Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, bahagi ng ating paghahanda. Yan. Sabi dito, number 2, we possess likeness. We possess a likeness. Kanina, ano sabi dito sa una, we possess a moral likeness of God. We work righteous and holy with hearts capable of loving and wanting to do what is right. So number 2, we possess likeness. Yung likeness naman, ibig sabihin intelligence. Likeness of God in intelligence. Yung kanina ay yung righteousness, yung holy living. Ngayon naman, intelligence. For we were created with the spirit, mind, emotion, and power of choice. Yan. Kahapon may kausap ako. Sabi ko, good life is your choice. Naniniwala ka ba tayo? Meron tinatawag na power of choice. Okay. Kung maganda ang buhay mo ngayon, congratulations, choice mo yan. Amen?
Kung hindi gaanong maganda ang buhay mo ngayon, I'm sorry, choice mo yan. Sasabihin nyo, pastor, hindi ko ginustong maging mahirap. Hindi ko ginustong maging mahirap ang buhay ko. No. Balikan mo ang mga pangyayari, choice mo yan. Kung mabuti ang asawa mo ngayon, congratulations, choice mo yan. Hindi naman siguro yan niligawan ng tatay at nanay mo para sa'yo. Kung hindi maganda at hindi mabuti ang iyong naging asawa, I'm sorry, choice mo yan. Tama ba? Hello? O, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Choice mo yan eh. Katabi mo ngayon eh. Amen ba? Hello? Alam niyo kung ano yung hindi napipili? Ang hindi napipili yung nanay at tatay. Kasi pag dilat ng mata mo, ay, ikaw nanay ko? Ay, ikaw ang tatay ko? Ewan ko lang yung mga anak, kung makakapamili sila ng tatay at nanay, kung pipiliin kayo. Assuming yung mga anak may opportunity na mamili ng tatay at nanay, do you think pipiliin kayo? O baliktarin naman natin. Do you think yung mga nanay at tatay, kung may makakapili sila ng anak, pipiliin nila yon? No. Pero ito. Hello. Nanay at tatay. Hindi sila nakapamili ng mga magulang. Pero tayong mga magulang, may kapangyarihan tayo na ibinigay ang Diyos, intelligence, kung paano natin palalakihing mabuti ang ating anak. Amen? Choice natin yun kung paano natin sila aalagaan, palalakihing mapagmahal sa kapwa at sa Diyos at nagiging mabuti at magalang na magulang. Amen? Kung paano nila tayo mamahalin at aalagaan, yan ay choice natin. Tayo ang gumagawa nun. Yun ang kaibahan ng magulang at saka ng anak. Ang anak di pwedeng pumili ng nanay at tatay, pero ang tatay at ang nanay, mayroon tayong choice kung paano palalakihin ang ating anak. Amen? Kasi we possess likeness of God in intelligence, for we were created with Spirit. Spirit ng Diyos, yung Holy Spirit, mayroon tayong Espiritu, yung Holy Spirit nasa atin, yung mind of God, yung emotions and power of choices. Meron tayo, o power of choice. Hello? Tama ba? O ang isang estudyante, o ang isang bata, pag tinanong siya ng magulang, anak, nag-aaral ka, anong gusto mong course? Gusto ko pong maging guro. At pag ako po'y guro na, ako po'y magpupulis. O kaya, gusto ko pong maging isang nurse. Kumuha ka ng nursing, ang mahal-mahal, pagkatapos ang trabaho mo sa call center. Parang, ang tawag diyan ay mismatching. Tama ba? Mismatching ba? Oh, mismatch. Tama? Hello? O, kadaming estudyante ngayon, iba-iba ang course, pero pulis sila. Bakit ka na pulis? Malaki po ang sweldo eh. Ay, dapat na criminology ka. O kaya pumasok ka sa PNPA. Imagine mo sa PNPA, estudyante ka pa lang, may sweldo ka na. Ano? Si Kuya Tony nasaan? Gagraduate na po si John, malapit na. Alam mo, tuwan-tuwa po ako, magkakaroon na rin tayo ng opisyal na young people. Wow. Pag-graduate ni Kuya John, ano na yan? Second Lieutenant Army. Wow. Next month, kagraduate na si Kuya John. Excited akong gumraduate, Hindi, totoo po. Tutuwa ako. Yung bawat success ng mga kabataan natin, masayang-masaya ako. Di ba kayo, Tony? Si Kuya Tony magkakaroon ng opisyal na sundalo. Next month, Kuya Tony, kahit buwan-buwan, magpa-check up ka doon sa ospital libre. Magpunta lang si Ate Ellen at saka si Ate Ellen, si Kuya Tony, doon sa ospital sa Biluna, libre. Galing, no? Kuya Tony? Pero ako po, personally, I'm so excited, tuwan-tuwa ako sa bawat kabataang nag-graduate sa pag-aaral, sa bawat success ng ating mga kabataan. And I thank God, bakit? Kasi ang life in Christ naging bahagi ng buhay nila. Amen? Yes! Kaya nga dapat lalagi nating ipanalangin yung ating mga bata, lagi nating ipapanalangin yung ating mga kabataan. Kasi ang success po nila, naging bahagi tayo. Di mo no? Naalala ko yung isang simbahan natin sa Cavite City.
May isang bata po doon na umaattend ng Sunday school. Bata ha? Tapos itong batang ito, nung lumalaki, umaattend siya ng Sunday school, hanggang sa nawala na siya. Hindi na nila nabalitaan kung nasaan. And one time, itong kabataang ito, yung ating church sa Cavite City, nagpapagawa ng simbahan. Pinuntahan nila, nabalitaan nila. Sabi nung noong taong ito, wow, Cavite City Foursquare Church, alam nyo ba na Sunday school, estudyante ako ng Sunday school dyan? At siya'y nagbigay ng 5 million pesos. Alam nyo kung sino yung young people na yon? Yung dating presidente ng United Laboratories, si Ejercito. Tama kayo, Robert? No? Yung dating presidente ng Unilab, na mayaman na yung anak na lang niya, mayaman na. Naging Sunday school student pala siya sa Cavite City Foursquare Church. Sa Amos naman, yung dating mayor na si Manuel Maligsi, nung ginagawa yung church natin sa Amos, tuwan-tuwa din siya. Bakit? Wow, alam niyo, umaten ako ng Sunday school dyan, tinuturuan po ako dyan. At nung makita niya na ginagawa yung church, then he donated ng malaking halaga. At mayor yun ng Amos. Sunday, yung mga bata rito tinuturuan natin, tinuturuan nyo, baka pagdating ng araw, leader yan ng ating community, ng ating bansa, ng ating cities. At maalaala nila, naging bahagi ko ng simbahang yan. Because, sabi nga, we possess an likeness of God in intelligence. Note, walang anak ang Diyos na bobo. Amen? Because we possess God intelligence. Maring may iba-iba tayong galing, may iba-iba tayong talento, pero walang bobong anak ang Diyos. Di ba? May kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Ano? Hanapin nyo lang kung saan ka magiging yung intelligence na binigay sa iyo ng Diyos. Kung paano magiging maayos, magiging maganda ang buhay mo. Sabi nga, diskarte lang yan. Yung abilidad, yung sipag, yung iyong diskarte sa buhay, yan ang magdadala ng iyong success. Ngahalaga ang diploma sa tao, amen? But diploma is not guarantee of your good life. Pero napakahalaga niyan. Kasi pundasyon mo yan. Kasi your wisdom, your knowledge, your understanding, your intelligence, your diskarte, yung iyong sipag, yan ang magiging magdadala sa'yo. Amen? Oh, saan ang gagaling yan? No. Pundasyon yan sa pamilya. May mga batang nagiging madiskarte kasi nakita niya sa kanyang mga magulang kung paano mag-diskarte. Hello? No? Diba tama? Alam niyo, sabi ko nga dito sa ating church, this coming May, 24 years na ako dito eh. So karamihan ng mga kabataan dito, nakita ko na yung kung paano pinanganak at lumaki. Tama ba? Yung karamihan dito. Yung mga nag-graduates ngayon at mga professionals natin ngayon, nakita ko na kung paano sila lumaki. Kaya ako sobrang natutuwa, sobrang akong nasasaya. Every time na may nababalitaan akong kabataan na gumagraduate, nagtatapos sila ng pag-aaral, wow, grabe po yung aking saya. Kasi unang-una, salamat sa Diyos at pangalawa doon sa mga magulang na talagang nagsikap sila para ang kanilang mga anak itaguyod nila, gabayan nila. No? So, sabi ko kay si Kuya Tony at Ate Ellie noon, natatandaan ko, 6 yan eh, magagandang, matatalinim ang anak nila, 6 yan. Sabi ko kay Ate Ellen, pagdating ng araw yung mga anak mo, yan ang mag-aangat sa kabuhayan mo. Magiging maganda ang buhay mo dahil sa mga anak. Kasi nakikita ko yung sipag nila eh. No? Pero ngayon, tingnan mo, ilan na yung professionals? 2 na lang ba? Ang hindi? O 1 na lang? 2 na lang. Sa 6, yung 6 professionals na. Imagine nyo? Hello? Yung 4 professional, yung 2 na lang. Hello? Alam mo, hinihintay ko na lang doon. Sino yung magpapastor?
Ang hinihintay ko na lang dito sa youth, dito sa atin, kung sino yung magpapastor. Kasi nakita ko na ibang mga success, nakita ko na ibang mga, ano nyo? Hello? Yes. Masaya, no? Hallelujah. Yes, we possess, sabi nga, likeness of God in intelligence, for we were created with spirit, mind, emotions, and power of choice. In Genesis po yan, ha? Genesis chapter 2, 19 to 20, in Genesis chapter 3, verse 6 to 7. Number 3. And the last one, sabi nga, we sense our physical makeup was in God's image in a way not true to animals. Yun daw ang kaibahan natin. Nilikha tayo ng Diyos na iba sa pagkalikha sa hayop. Bakit? Kasi nga meron tayo, yung ating sabi nga ay iba. Nilikha ng Diyos ang mga hayop, pero ang Diyos, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Ang hayop hindi nilikha ng Diyos sa wangis ng Diyos. Tayo nilikha niya sa kanyang wangis. Sabi niyan, God gave human being the image in which we was to appear visibly in the Old Testament. Sa Genesis 18, 1 and 2, and the form that His Son would one day assume. Note, Luke chapter 1:35 to 7, kasi sabi nga doon yung kasarian ng Panginoon someday in heaven, kasama yung future. Sa verse 9 ng Ecclesiastes chapter 12, sabi niya, God wants His people to rejoice. Note, ito pala yung maganda. Note, young people, ang Diyos hindi killjoy. Amen? Ang Diyos hindi killjoy. Tingnan nyo, sabi niyan, God wants His people to rejoice and young people to enjoy their youth. But all such rejoicing must be tempered with recognition that God holds us accountable for our sinful action. No. Okay ka lang daw mag-enjoy, pero huwag kang magkasala. Ganun lang kasimple. Amen ba? Okay lang mag-enjoy, pero huwag mong kalilimutan na ang Diyos na lumikha sa iyo ay dapat mong, alalahaning lagi, at huwag kang magkasala. Pwede naman tayo maging masaya na hindi nakakasala. Amen ba? Pwede naman tayo umattend ng mga parties nang hindi tayo nakakasala. Amen? Pwede naman gumimik ang mga young people nang hindi nakakasala. Tama ba? Hello? Tama? May nagtanong nga sa akin, Pastor, masama ba ang mag-videoke? Sabi ko, hindi. Masama ba ang kumanta ng videoke? Hindi. Depende kung ano yung kinakanta mo at kung para kanino ka kumakanta. Amen? Hindi ang kanta ay nilikha ng Diyos ang music. Siguro nakakaiba sa lyrics. Yung lyrics lang nung kantang kinakanta mo. Pero kung gusto mong mag-videoke tayo, pwede. Di ba? Hindi naman masama eh. Ito lang nun. Ito. Masama ba ang kumain? Pagkatao pa kumain, nakakasala? Hindi, di ba? Pero pag nilagyan mo ng gluttony, ang pagkain mo, nagkakasala ka. Pag nagkasala ka dahil sa iyong katakawan, huwag kang mag-alala. Hindi naman apektado ang iyong kasalanan, ang iyong kaligtasan. Pero apektado ang iyong kalusugan. Ganun lang naman, di ba? Sa lahat ng kinakain mo at iniinom mo, pwedeng hindi sabihin mo, hindi naman po apektado ang aking kaligtasan eh. Okay, no, tama yon. Pero wag mong kalimutan, apektado ang iyong kalusugan at apektado ang haba ng iyong buhay. According to Ecclesiastes. Tama? Amen? Parang di kayo naniniwala sa akin. Hello? So, young people, pwede kayo mag-enjoy. Pwede kayo magsaya, hindi killjoy ang Diyos. Pero wag mong kalilimutan na sa iyong pag-i-enjoy, sa iyong pagsasaya, wag mong kalilimutan ng Panginoon at iwasan mong magkasala. Amen?
Yes, yun yung masaya, yun yung maganda. Akala natin, uy, alam mo, ayoko maging born again. Bakit? Ang dami kasi responsibilidad. Ang daming bawal. Nakarinig na kayo ganon? Nakarinig na ba kayo ng ganon? Ayoko maging born again. Ang dami kasing bawal. Ang dami kasing, sabi lang, ang dami po kasing bawal ng born again. Ang daming responsibilidad. Ayoko maging born again. No. Kahit kailan, walang ipinagbawal sa born again. Hello? Ang born again, ang simbahan hindi nagbabawal kahit kailan. Ang Diyos ang nagbabawal. Ang Biblia ang nagbabawal, hindi tayo. Tama ba? Hindi tayo. Gawin mo kung anong gusto mo. Para nagutan mo naman sa Diyos yun eh. Tama ba? Sabi ko nga doon sa isa, pwede bang kumakain lang? Sige. Dabihan mo ang pagkain na sitsarong baboy. Walang problema dyan. Sige, kain ka lang ng kain. Araw-araw pumunta ka doon sa eat all you can. Sige lang. Enjoy. Sabi ko, unang-una, hindi naman ako magpapagumot pag nagkasala ka. Pag nagka-diabetes ka, problema mo yun. Hindi ko problema yun. Halimbawa, di ba? Kung wala kang control sa'yo, okay lang. Go ahead. Tama ba? Wala naman bawal no? Bakit? Sige ko, sasabihin mo, Pastor, umiinom ka ba ng soft drinks? Yes, definitely. Hanggang ngayon umiinom, pero moderate, konti-konti lang. Hindi naman masama, no? Sabi ito, meron. Sino natisod sa inyo? Sino nakarating ng headquarters, tapos may natisod na? Pero na kung pastor na naging bisita roon, pinsan buo ko, nagmamadali siyang umalis. Hindi, totoo. Pinsan buo ko, pastor. Pasok. Tapos biniro ko. Sir, no. Inuman tayo? Dinala ko doon sa aking bar. Mayaman, nagmamadali na. Bakit? Umalis ako agad. Bakit? Nagsusumbong doon sa isang piso. Baka ako malasing. Hindi pa nakakainom, nalalasing na. Nanatawa ako doon eh. Sabi nung iba, marami ako naging bisitang pastor doon. Meron akong bisitang pastor coming from dito sa Pasig Ministerial Alliance. One time dumalaw sila doon, punta kami doon. Wala kasi sila doon, hindi nila doon. Talagang nag-meeting sila doon, pumunta sila doon. Kasama yung ibang mga pastor. Tapos, alam ko, umiinom ng mga red wine yun, di hinayin ko na ng red wine. Dumating yung mga young people, si Kuya Tony nalasing, tsaka yung ibang UFM. Bakit? Sabi nila, Pastor, bakit yun? Gusto ko lang ipakita sa inyo na ang Diyos hindi killjoy. Di ba? Gusto ko lang sabihin sa inyo, alam nyo, disiplina ang kailangan sa tao. Tama? Hello? Kahit gaano karaming pagkain, kahit gaano karaming inumin, kahit saan ka magpunta, ang magdidikta sa buhay mo ay ang sarili mo kung paano mo ito dinidisiplina. Amen ba? Tama? Kahit hayin ka ng hayan na napakaraming alak kung ayaw mong uminom. Hello? Pag pumunta ho kayo sa headquarters, kung gusto nyo ng 4 kantos, meron doon. Pag gusto nyo ng Alfonso, meron doon. Pag gusto nyo ng Emperador, meron ho doon. Hindi lang ho red wine, meron doon. Bakit? Kasi yung mga kapatid ko, tsaka yung mga pinsan ko, pagka pumupunta ro, nagiinuman, iniiwan na. Siyempre, tinatago ko. Nagpunta doon yung mga kapatid ni Mrs., nagdalang 4 kantos, hindi na, itinago ko. Sayang eh. May dumating ako mga bisita doon na yung mga konsihal ng bayan. Pastor, kumusta po? Dinalan ako yung Alfonso na may taingay pa, 2. Alam nga naman, sabi ko na kung bawal yan sa akin. Pastor ako. Siyempre, salamat. Tatago ko lang. Pag pumunta kayo doon, gusto nyong inumin, bigay ko sa inyo. Biro lang. Note, discipline. Bakit? Hindi kidyo. Gusto ko lang ipakita na ang binabalance lang po natin. Hindi tayo extreme. Hindi tayo killjoy. But you must discipline yourself. Tama? Tama po ba? Kasi sabi ng Diyos, bakit? Ang number 3 kasi nagsasabi na ang tao ay nilikha ng Diyos, hindi kagaya ng hayop. Ibig sabihin, hindi tayo robot. May sarili kang pagpapasya. May sarili kang desisyon. Kung gusto mong kumanan, kanan. Kung gusto mong kumaliwa, kaliwa ka. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung gusto mo,
Gusto mo, walang makapipigil sa'yo. Bakit? Ganito. Anong malay ko kung pagtalikod ko anong ginagawa nyo? Bawal tayo ng bawal, ano? Alam ko, ewan ko kung pagkatalikod kung anong iniinim nyo, kung saan kayo nagpupunta. Hello? Choice po natin yon. Handaan po natin. Sabi dito, God gave to human being the image in which He was to appear visibly in the Old Testament. Sabi diyan. Sa verse 9, binanggit ko na, ito, next, sabi doon, if we allow ourselves to generate into a superficial levity, yung tinatawag na lightness, and the enjoyment of simple things, and the end result will be trouble and suffering in this life and judgment in the next. Anong sabi? Anong sabi yan? We can be comforted, however, by the fact that the inner person can still be a renew day by day. Yun po ang siyang maganda doon. Renew day by day. Tingnan niyo po itong verse 16 ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16 at matatapos na tayo. Sabi diyan, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and monetary trouble are achieved, sabi niya, a momentary trouble are achieved for us an eternal glory that far outweighs them all. Verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. What is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Anong sabi ng Ecclesiastes sa ating text? And verse 13, and all that has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden things, whether it is good or evil. No! Ang galing, ano? Fear God, do His commandments. May nakakita man o wala, choice mo yun, ikaw ang gagawa nun. Anyway, sabi ng Diyos, everything will bring it into judgment, whether it is good or evil or bad. Ay kanya-kanya naman ang pagharap sa Diyos eh. Amen ba? Individual naman ang pagharap sa Diyos. Individual naman ang pagharap sa judgment. So, gawin mo kung ano yung makakapagpaligaya sa iyo. Amen? Kung ano mang mga bagay na magpapasaya sa iyo, gawin mo. Anyway, ikaw naman ang mananagot sa Diyos. Hindi naman ako. Hello? Ano kaya nga ang gagawin lang natin? Ginagabayan natin, pinapaalalahanan natin, ipinapanalangin natin, tinuturuan natin, pero ang choice pa rin ay nasa tao. Kasi ang judgment time ay individual. Ang pagharap sa Diyos ay individual. Amen ba? Amen? So kahit anong gawin mo, kahit gaano, kaya ako ho, minsan nagtatanong, bakit pastor hindi ka mahigpit? Hindi ako disciplinarian. Tanungin nyo yung mga young people. Kung meron ako ditong hinigpitan. Tanungin nyo yung ibang mga member na matagal na rito, kung ako'y naghigpit kahit kailan, kung ako'y nagbawal kahit kailan, hindi. Kahit sa aking pamilya, hindi ako disciplinarian. Bakit? Ang trabaho ko'y magturo, magpaalala, di ba, gumabay. Pero ang pagbawalan at paghigpitan, hindi ko trabaho yon. Amen? Choice mo yon. Anyway, ikaw naman ang mananagot. Hello? Di ba? Meron nga lumapit sa akin, Pastor, ako ibang papakasal. Magpapakasal. Next week ho. Next week. Pupunta ako sa Zambales. Na ikakasal ako. Ganda. Sa yate. Oo.
Sayate. Sabi ko, okay ka. Inaanak ko yun eh. Yung babae inaanak. Kung naturalized, ikakasal ka. Sigurado ka na ba dyan? Sabi ko sa kanya, opo no. Anyway ikaw naman ang pumili niyan. Ikaw naman ang mananagot niyan. Kung mag-enjoy ka, praise the Lord. Kung hindi ka mag-enjoy, ay ikaw ang mananagot. Mga member natin to. Pareho silang young people ng Foursquare Church. Ano? Pareho silang Foursquare. Magkaiba lang ng church. Excited nga ako eh. Kasi first time ako makakasal sa Yati. Ano? Wow. So, bakit? Hello? Tandaan po natin. Sabi ng Biblia, verse 13, now all has been heard. Here is the conclusion of all the matters. Di ba? Fear God. Ibig sabihin, ang buong Biblia, ito ang conclusion. Fear God. Ibig sabihin, respect, reverent to our God, and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So from Genesis to Revelation, yan yung conclusion. For God will bring every deed into judgment, including every hidden things, whether it is good or evil. Hello? Let's pray. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan at tulungan niyo po kami na ang iyong salita na aming binasa, narinig at pinag-aralan sa umagang ito ay magkaroon po ng kapangyarihan sa aming buhay na magresulta po ito ng pagbabago. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa na narito. Hindi po namin sila nababantayan at nakikita. Pero tulungan niyo po kami na lagi naming alalahanin ang lumikha sa amin. Na sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay matutuhan po naming bantayan ang lahat ng aming ginagawa. Matutuhan po naming iwasan, Panginoon, ang gumawa ng mga kasalanan at ang gumawa ng mga bagay na hindi mabuti ayon sa iyong kalooban. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na hanapin namin, Panginoon, ang iyong kalooban at gawin po namin ng may buong kagalakan at katapatan, Panginoon, ang patuloy na paglilingkod at pagbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gagawin at ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po'y aming hinihingi at ibinabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.